Narito ang pinakamainit na balita ngayong araw. Kumpirmado na ang balitang nagdulot ng matinding takot sa pagkabahala sa buong bansa. Isiniwalat na si Lizatanas Mags Marcos ay sangkot sa isang kaso ng kidnapping na ngayon naglalagay sa kanya sa sentro ng kontrobersiya. Ayon sa mga ulat, may matibay na ebidensya na nagsasaad na si Lizatanas Mags ay may direktang kinalaman sa nasabing krimen. Dahil dito, ang ating mahal na Pangulong Kuting ay nanganganib na ma-impeach mula sa kanyang posisyon. Ito ay nagdudulot ng pangamba sa kanyang administrasyon at sa buong bansa. Patuloy ang pag-imbestiga at inaabangan ng sambayanan ang mga susunod na hakbang ng pamahalaan ukol dito. Ang kasong ito ay nagdulot ng malaking dagot sa pagmumuno ni PBBM at sa kredibilidad ng kanyang administrasyon. Kami ay magbibigay ng karagdagang detalye sa mga susunod na ulat. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na balita. At yan ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyak ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Kinonfirm ni dating Chief of the Intelligence Service Armed Forces of the Philippines or ISAF na si General Teofilo na talagang mayroong mando si Lisa based on sa understanding natin na minanduhan talaga ni Lizatanas ang ISAF para ipadukot ang mga minor de edad. Okay? Marami na po tayong vlog dito. Dito po sa kapapasok pa lang sa aking channel at kakilala nyo pa lang sa aking alindog, please balikan nyo yung vlog natin tungkol sa kidnapping extraction. Dahil wala pong ibang involved yan kundi ang si Lisa Araneta Marcos at si Marcos Jr. dahil siya ang presidenteng Kuting na nag-roar sa Singapore. Roar, di ba? Alam niyo yung roar, di ba? Na tinanong siya ng maayos kung ano masasabi niya kay Baste ay sa komento ni Baste dahil sa mga pinagtatanggal niyang mga kapulisan. Ang sagot ni Marcos Jr. ay roar lang. So ganyan kabangag po ang inyong presidente. Pinapaalala ko lang sa inyo. Yan yung topic natin kagabi. But ganun pa man, so inamin, pinatunayan doon sa press conference ni Attorney Vic, isa yun sa mahalagang pag-uusap na itong si dating ISAF staff na si General Kit Teofilo ay sana po magsalita kayo. Dahil kayo ay dapat kayo ay magpoprotekta sa taong bayan. Yan po yung trabaho ninyo. Alam kong pinag-initan kayo. So pinag-initan ito siya mga kababayan. Actually tinanggal siya. Kasi itong si General Kit Teofilo, isang magiting na sundalo, okay, ay dapat talaga ang kanyang trabaho ay protektahan ang mga tao, ang mga sambayanang Pilipino o mag-gather ng mga intelligence, report dyan sa ISAP. But ganun pa man, inappoint siya ng July of 2022, so by October, tinanggal na siya. Bakit siya tinanggal? Kasi isa po siya sa general. The fact na siyang chief during the time, siya ay umalma sa utos ni Lizatanas. Okay? Sa utos ni Lizatanas na ipakidnap yung mga bata. Alright? So yan yun mga kababayan. Okay. So, ano nangyari dito sa mga kapapasok lang? Isa po itong domestic quarrel, domestic problem o domestic problema na kung saan itong kasabwat ni Lisa ayon sa ating source, ayon sa ating impormasyon na nakuha, na si Lisa at itong si Chua ay magkasabwat sa illegal na negosyo dyan sa gobyerno. Ano yung mga illegal na negosyo nila? Sobrang illegal na nakakabili sila ng chopper, nakakapag-bulletproof ng bahay itong si Chua at nakakabili ng yate at kung ano-ano pa, mga luxury sa buhay na hindi naman nagmamatch sa kanyang negosyo.
Pero dahil po siya ay ayon sa ating source, okay, sa ating puting ahas, ay ginagarantiya ni Marcos Jr. at ni Ahas na kapag negosyo siya sa gobyerno ng illegal at kamkamin ang pera ninyo lahat, mga kababayan. So yan yon, mga palangga. Okay? Ngayon, anong gagawin natin dito sa mga ito? So dapat wag natin silang tigilan dahil ang ang problemang ito ng mag-asawa, no, not mag-asawa, their partners, no, ng distressed mother na umalis sa Pilipinas dahil nga syempre itong si Chua ayon sa ating source bangag-bangag din katulad nila, 'di ba? Sabi nga friends with the same feather, 'di ba? With the same pulburon, 'di ba? Pulburon together, 'di ba? So, yun ang ating sabi ng ating source, mga kababayan, talagang limpak-limpak at bilyones ang kinikita ni Lisa at ang mga kasabwat niya, at isa na nga dito si Chua sa mga illegal na negosyo. Kaya nga sabi ko, kung gagawin lang ng tama ng gobyerno, ng Sandigan Bayan, ng Ombudsman, ng lahat ng sangay ng ahensya na kung saan mayroong pananagutan sa mga ganitong klasing pangyayari sa bayan natin, na ang First Lady Ahas ay nakikipagnegosyo sa mga sindikato dahil siya mismo ay isang sindikato. Okay? Balikan natin, away mag-asawa, at nung February, na ipakita natin sa inyo yung video ni Lisa at na-present natin sa inyo yung mga fabricated crime na ginawa ni Liza sa tulong ng asawa ni Teddy Boy Locsin at ni Teddy Boy Locsin Jr., yung hinayupak na yan, mga jutang ginenas na yan, at mga tiwali dyan sa DFA, sa Department of Justice. So, nag-isa katuparan ni Lisa at ni Chua ang pangingidnap sa minor de edad. Inagaw nila ang 2 minor de edad sa nanay dahil hindi naman actually ang intensyon talaga para kunin ang mga bata. Ang talagang gustong kunin ni Lisa at ni Chua ay yung iPad na punong-puno ng ebidensya na ipinresent ng distressed mother sa United Nations and sa International Commission on Human Rights. Yun. Kasi nga yung mga bata, hindi naman inaalagaan ni Chua ayon sa ating source. Sa halip, yaya po ang nag-aalaga. So wala siyang pagmamahal na tunay dun sa anak kasi kung mahal mo yung anak, hands-on ka. At in the first place, kung mahal mo yung anak, hindi mo siya kikidnapin. Ganun lang yon. Hayaan mo siyang manatili sa kanyang ina dahil ang ina ay may karapatan. Pero dahil magkatuwa nga sila ni Lisa sa kanilang illegal business, ayon sa ating source, kaya si Lisa mismo ang utak ng pangingidnap na dapat ito'y imbestigahan sa Senado o sa Kongreso sa pagbukas. At nakausap na natin ang ating puting ahas na nagsisend sa atin ng information. Nang sabi ko doon sa puting ahas, kung kaibigan mo si distressed mother, i-encourage mo siya na sumulat sa Kongreso at Senado para makapag-hearing dito sa usaping ito. Diba? Ngayon, mga palangga, okay? Ano ang dapat gawin, okay, ni General Teofilo? Okay, sir, sabi nga ng Third Floor Studio sa kanilang vlog kanina, mayroon kayang Mag-i-Agent Morales II. I think General Teofilo, Mr. Kit Teofilo, it's high time to speak up, since naikwento mo na rin kay Attorney Vic Rodriguez based on sa kanyang press conference na inamin mo na yes, na meron talagang kidnapping o extraction na ang mastermind ay si Liza. Okay? Ano ba ang trabaho ninyo dapat, mga sir, mga ma'am sa ISAF? Di ba? Para protektahan nyo yung bayan. Ano yan? Intelligence kayo, di ba? To gather information, di ba? I-analyze nyo yung mga impormasyon kung ito ba ay nakakaapekto sa inyong mga military operation, ito ba ay nakakaapekto sa taong bayan, di ba? Ganun yun. Kaya nga intelligence nakakakuha kayo ng mga report para i-identify ninyo
kung ano yung mga reports, may threat ba sa Pilipinas? May threat ba sa ekonomiya natin? Di ba? Pero mismo kayong mga tiwali ay threat sa mamamayang Pilipino dyan sa ISAF kasi sinusunod nyo ang isang ahas na si Lisa at si Marcos Jr. na bangag. Di ba ang trabaho ninyo bilang isang intelligence, okay? O bilang, bilang a chief, o kayo lahat dyan, bilang, intelligence service, di ba? Ang serbisyo ninyo para sa Pilipino, para i-identify ninyo ang mga reports kung ito ba ay makakasira sa ating bayan o sa pangkalahatang Pilipinas. Pero anong ginawa ninyo? Kayo mismo ang sumira ng kinabukasan ng isang ng nanay at ng kanyang mga anak na nakipaglaging kasangkapan kayo ni Lisa Tanas at ng gobyernong ito para dukutin ang mga bata. At naiparinig ko na rin naman sa inyo ang iyakan ng mga bata nandyan sa YouTube natin. Panoorin nyo na lang yung mga iyakan na yon. Rinig yun na rin naman yung voice message ni Lisa Tanas na in-address niya doon, sinend niya sa asawa ni Teddy Boy Locsin na inuutusan niyang i-expedite or ayusin o i-fix, di ba? I-fix ang mga dokumento na ginawa ng judge. I think that was Judge Guray, okay, na nakipagsabuatan kay Chua dun sa mga fabricated cases or crime na ikinaso dito kay distressed mother, and later on nga this January of 2024 yun ay nag-withdraw yung mga complainants. So again, kayong nasa ISAF, okay, lahat kayo dito na kumasabwat kay Lisa ay mananagot kayo sa taong bayan. Kaya nga itong nananawagan tayo kaya General Teofilo na, Sir, ipagtanggol mo ang taong bayan. Kasi nababasa ko na ikaw ay magiting na sundalo, magiting ng kapagatanggol ng bayan. You're there. Wala ka na, although tinanggal ka nila, di ba? Dahil hindi ka sumunod sa mga kababuyan o kahayupan nitong gobyernong ito, dapat magsalita ka na at i-booking mo pa even yung mga intelligence report na nalalaman mo kung kasama dyan ang, that was Nika, no? Yung kay, kay Clarita Carlos, yung sa kay Clarita Carlos, yung report naman na smuggler itong si Martin Araneta, itong sila Tambalusos o itong pamilya ni Lisa at ni Marcos Jr., sila mismo ay smuggler. Nasa Nika report din yan, pero si Clarita Carlos ay binigyan ng generous allowance ni Lisa, kaya tumahimik na yung matandang hukluban na yan at binigyan ng trabaho ni Martin Romualdez dyan sa Congress. Kaya naman 2 days ago, Clarita Carlos, may nakakita sa'yo, ito may segue ko lang, sa Jensan na ikaw ay may security o may parang PSG. Di ba? Ito si Clarita Carlos, meron po siyang PSG ayon sa aking kaibigan na namataan siya sa Jensan. Kung may mga taga Jensan yan, mag-send kayo ng picture sa Maharlika Network at protonmail.com kung napicturean ninyo. Yung friend ko kasi hindi niya napicturean kasi nagmamadali siya sa flight niya and everything. So hindi niya nakuha ng picture. But anyway, gusto niya lang iparating na si Clarita Carlos na minsan na National Security Advisor na naka-receive ng report na ang mga Araneta Marcos ay mga smuggler. Kaya nga ba tinanggal siya at para manahimik si Clarita Carlos ay binigyan na lamang ni Lisa ng generous allowance. Ngayon, binigyan din ng trabaho ni Martin Romualdez para itikom ni Clarita ang kanyang bunganga. At babaunin na lang niya siguro sa hukay yung kanyang nalalaman. Well, hindi naman, kahit na baunin mo Clarita, alam na ng taong bayan. So, ganun po ang mga tao, matanda na, kukunin ka na ng lupa, wala talagang prinsipyo sa ngalan ng pera. Balik tayo dito sa ISAF. Okay? So, General Teofilo, sana po tumayo kayo. Tayuan ninyo ang taong bayan since na-confirm mo na po kay Attorney Vic Rodriguez
na si Lisa ay mastermind ng illegal na pagdukot ng mga bata o extraction. Ang trabaho po ninyo ay to counter threats sa ating bayan. Ito po mismo ang Jutang Ginemes na Liza Tanas ay threat at ang gobyernong ito ay threat. Ang ISAP, ang trabaho nyo, what? To identify threat sa sambayan ng Pilipino. From domestic o sa loob ng Pilipinas o sa labas. Pero kayo mismo na mga kinasabwat ni Lisa ay threat. Actually, kayo pa mismo ang nagparusa dito sa mga batang mawalay sa kanilang ina. So, General Chafilo, you have to stand up and speak up sa ngalan ng sinumpaan niyo pong trabaho na i-booking nyo sa taong bayan o sumulat kayo mismo, kayo naman ang sumulat sa Congress and the Senate. Okay, sa lower and the upper house, sumulat kayo kung ano ang nalalaman nyo sa pangingidnap ni Lisa Tanas gamit ang pang-aabuso sa konstitusyon, sa batas, pang-aabuso sa karapatan ng kababaihan at ng mga kabataan. Ayan, kaya tahimik din yan si Ontiveros, isa pa yan. But anyway, kayo dyan sa ISAP, yan ang trabaho ninyo para protektahan sa masamang elemento ang bayang Pilipinas o ang Pilipino, di ba? Ang mga trabaho ninyo mag-provide ng what? Ng mga report na kung mayroong masasamang damo, mismo ang Jejemonita na Lisa ang promotor ng kidnapping. So hindi nyo po ginawa ang inyong trabaho. So nag-fail kayo. Isa yan sa trabaho nyo, mag-operate kayo ng mga masasamang damo. Di ba? Kaya nga intelligence ISAF Di ba? Nagsusurveillance sa mga yan, sa mga masasamang damo. Nagko-conduct ng mga operation, kung mayroong mga threat nga sa ating komunidad. Itong si Lisa, threat. Hindi lang siya threat. Di ba? Talagang national problem, sabi nga ni Atty. Glenn Chong. Instead na mayroon kayong mga special operations to combat the hegemonyo na sumisira nga sa kinabukasan ng bayan at sisirain ang ating bayan, pero ang special operations na nag-engage kayo, pangingidnap. Tama ba yun? Tama ba na ang ISAP, ang inyong mandato dyan, ang inyong trabaho dyan, imbis na protektahan ang sambayan ng Pilipino, hindi, ang ginawa ninyo, nangidnap kayo? Ganyan ba? At kasabwat pa kayo ni Lisa, na, di ba? Kasama yan sa trabaho niyo, yung cyber intelligence na yan. Anong ginagamit? Anong ginagawa ng mga tiwali dyan? Imbis na yung cyber intelligence group ninyo or yung mga naka-assign dyan ay i-monitor at i-secure ang mga cyber domain ng gobyerno, tingnan mo, kayo mismo ang nag-hack. Di ba? In the past, last year, ilan? Ano yung mga government sites ang mga na-hack? Pati Congress. Kasi hack me. Yan ang trabaho ninyo. Pero, anong ginagawa ninyo? To protect the people, to protect the masamang elemento, to protect the cyber domain, pero kayo mismo ang nag-hack. I'm not saying lahat kayo, kaya nga tayo nananawagan, kaya General Chafilo, na mag-speak up ka na, sir. Kasi your job, kung nung nandiyan ka pa, I don't know kung ano na yung ano mo ngayon kung ano na yung pwesto mo. Kasi the last time I know, tinanggal ka nila kasi, sir, ayaw mong sumunod sa kababuyan o walang hiyaan o kaibilan nitong gobyernong bangag na ito. Diba? So, imbis na iprotektahan ninyo, ayan, kayo dyan ngayon sa ISAP, iprotektahan ninyo ang mga, yun nga, yung cyberspace. Diba? Kung may mga threats, may mga I don't know kung kasama yung mga fraudulent dyan sa inyo o yung mga espionage na yan, di ba? Pero mismo si Lisa ang threat. Ang mastermind, ang threat sa bawat Pilipino. Siya mismo ang nagtiterrorize sa buhay ng bawat Pilipino sa pamamagitan nitong pagmamando, paglalapastangan sa batas para mangdukot ng mga bata at dukutin
ang nanay ng mga bata pero nag-failed sila kasi the intention is to get that iPad na nasa distressed mother. Ayon sa ating source kasi nandoon ang mga ebidensya na makakapagdiin sa gobyernong bangag na sila ay magkakasabwat sa illegal na negosyo kasama dun si Kumar ayon sa ating source, kasama si Tambaluslos, kasama ang mga senador at mga kongresista. Yan ang trabaho ninyo, ISAF. Di ba? Coordination, working hand in hand, chu-chu-chu-chu ever. Di ba? Ano yung working hand in hand ninyo? To ensure, di ba, dapat national security, working hand in hand sa mga international agencies to provide what? Di ba? Yung mga bagong high-tech na mga, what you call it, tools or information to combat bang, 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 to combat terrorism sa atin. Pero anong ginawa ni Kuting? Ayan, gusto kayong isalang sa gera, gusto kayong isalang sa bang, bang, bang. So kaya nananawagan tayo, again, paulit-ulit ko po babanggitin ang pangalan ninyo, General Kit Chafilo. I believe, tingnan ko yung mukha mo. Mukha naman po kayong tao, hindi naman po kayong mukhang punong-puno ng sungay katulad ng Marcos Bangag at ng kanyang asawa at ng kanyang buong angkan na pamilya na punong-puno ng sungay ng mga jejemonyo. So, your job to secure and protect the Filipino people. Okay? Pero anong ulit-ulitin natin, ang nangyari ay in-ensure nyo, di ba, sinecure nyo na madukot ang mga minor de edad. Pahirapan ninyo. Pahirapan ninyo ang mga bata at iwalay dahil sa utos ni Lisa Tanas. Yan ang trabaho ninyo. Makipag-coordinate sa ating mga kapulisan, kasundaluhan. Pero anong coordination ang ginawa nyo? Coordination, again, to extract, to dukot, to kidnap, at lahat ng panggigipit. Wala kayong pakialam. Kaya nagtagumpay si Lisa Tanas in July of 2022, tuluyan nilang nadukot ang mga bata. Narinig yun naman po yung mga iyakan, hiyawan ng mga bata na ayaw nilang mawalay sa kanilang ina at tumatangis ang kanilang ina. So instead, you coordinate with the Philippine National Police, with the DOJ at sa iba pa, nag-coordinate naman kayo. Pero not to help the minor, to solve their problem, pero to extract them, to kidnap them para pabigyan nyo ng miserable at kalbaryo at hell ang buhay nila. Yan ba ang skills na natutunan ninyo nung kayo ay nasa PMA pa? Yan ba ang tinuro sa inyo? Instead na maging magaling, ang maging intelligent from the word intelligence dyan sa department ninyo. Diba? Mag-gather kayo ng mga impormasyon para paano maibsan ang mga hinaharap na mga kalbaryo ng ating mga sambayan ng Pilipino. Diba? Hindi Ang ginagawa ninyo, sumunod kayo kay Mastermind Lisa Tanas kung paano i-gather ang mga peke o fabricated documents na binasbasan niya from the DOJ, from the DFA, and sa mga judge na talagang, nakipagsabuatan siya. Yan ang naging result ninyo. Yan ang mga training nyo sa AFP. I mean, nung kayo ay nag-aaral pa at nagserbisyo kayo, nagtrabaho kayo para protektahan, yan ba ang kapasidad ninyo? Not to protect the Filipino people, but to extract at gumawa ng masasama sa kapwa Pilipino, lalo sa mga kabataan, na paghiwalayin itong mga batang ito. Again, nagsimula lang po ito sa domestic problem ni Francis Chua at ng kanyang partner. Umalis si distressed mother dahil nga ayon sa ating informante, bangag at mukhang pulboronic din itong si Chua na kasabwat ni Lisa na laging lango sa pulburon at si bangag.
Okay, naalala ninyo nung sinabi ko sa inyo na ginamit yung Avengers na pinamumuunuan ni Thor. Pinakita ko na yung mukha ni Thor sa inyo na mukhang mukhang biik actually, di ba? At yung mga tiwaling opisyal, again sa ISAP, kinasabwat ni Lisa para nga dukutin ang mga bata sa Turkey. Kaya dapat, General Teofilo, you have to what? Stand up, speak up. Kung babalikan po natin ang video, ang audio-video ni Bianca Zubel, okay? Na nakiusap siya na kay Lisa Tanas na kung pwede daw yung pag-change ng leadership ng ISAP ay i-hold muna for 2 weeks, di ba? For 2 weeks muna, like after 2 weeks na gagawin yung pagpalit ng leadership kasi ma-jeopardize ang kanilang pangidnap sa mga bata. Kasi itong si General Teofilo ayaw nga pumayag dito sa extraction na ito. Kaya naman, tinanggal siya ng bonggang-bongga dahil ayaw ni Teofilo na maging aso aso ni Lisa Tanas at ni Marcos Jr. na pag inutusan na kidnapin si ganito ay susunod-sunod na lang siya. At hindi lang po kidnapping ang issue dyan sa ISAP. Nandiyan ang korupsyon. Andiyan ang pagkasabwat ni Lisa sa mga pagnanakaw. Sabi ko sa inyo mga kababayan, lahat po ng ahensya ng gobyerno ay pagnanakawan ni Lisa Tanas. Diba? Imagine nyo, July in-appoint ito sinulat ko dito, July in-appoint si Teofilo, General Teofilo. July, August, September, October. 4 months lang. Diba? Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!